Isang mainit na namang usapin at pinakabagong balita mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Sa ating programa, ating kikilatisin ang makabuluhang kaganapan sa ating gobyerno, lalo na sa politika. Tayo ay magbibigay linaw at magbibigay kaalaman sa mga mahahalagang isyu na dapat nating malaman at pagtuunan ng pansin. Ito ay magbibigay linaw sa ating mga kaisipan upang maging wais sa pagboto sa mga susunod pang mga eleksyon. Tila ba hindi na nga nakakagulat ang pangyayaring ito nang ituro ni VP Inday Sara Duterte si Presidenteng Kuting ng Norte na tunay ngang matindi ang kanyang pangungurap at pagnanakaw sa pera na galing nga sa kabandang bayan. Hindi naman siguro bago sa ating mga taong bayan itong balitang ito dahil masyado namang obvious at talagang lantad naman na talaga ang kanyang pangungurakot. Sabi nga ng mga netizens na hindi na talaga karapat-dapat itong si Kuting na ito na maging presidente at bumaba na lamang sa pagiging presidente at hayaan na lamang si VP Inday Sara Duterte na mamuno sa ating bansa upang bumalik ang dating angas nito katulad noong panahon pa ni FPRRD. Dahil nga sa pangyayaring ito, hindi napigilan ng mga netizen na maglabas ng kanilang saloobin sa isyung ito. Ayon nga sa isang netizen, talagang pinag-isipan ni FPRRD ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay o ng buhay ng bawat Pilipino tulad ng 10 years na driver's license, 10 years ang passport sa one-stop shop sa airport para sa mga OFW at iba pa. Ayon din sa isang netizen, isa po ako taga Bicol na nadali sa kurap. Pinapirma ang asawa ko dahil sa akap na ayuda. Pinapirma at hanggang ngayon wala man. Madami silang naloko sa Kabikulan. Ibang-iba nung si Tatay Digong ang nakaupo. Dati pagkatapos ng bagyo, ayuda agad kinabukasan. Ngayon pati barangay magnanakaw na din. Ayon din sa isang netizen, only FPRRD ang nagbibigay ng lifetime na benepisyo sa mga Pilipino. Magagandang trabaho sa kanyang panunungkulan, mapagbigay po siya ng ayuda at the same time nagbigay ng trabaho. Dagdag pa ng isang netizen, ang mahirap sa mga Pinoy, nagagalit lang pag may dumating na bagyo, then after bagyo, tahimik na. Flood control is the highest level of corruption in the Philippines. Ayon pa sa isang netizen, sang-ayon ako na i-separate ang Mindanao at Visayas sa Luzon. VP Sara at Duterte family, wag na po kayong tumakbo sa national election. Stay na lang po kayo dito sa bayan natin sa Davao. Ibang Pilipino are ungrateful sa pagmamalasakit ninyo sa bayang Pilipinas.